Hallelujah. At ay dadako na mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Diyos. At pag-ibig sa ating pastor, awitin natin yung awit na glorify thy name, Brother Dennis. Hallelujah. Father, we love you, we praise you and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Father, we love you, we praise you, adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Glory, Pastor Ed. Thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Once again, sing this song with all our heart. Glorify thy name. Glorify thy name in all the Amen. Praise be to God. Ako po muna po tayo sandali. Magandang bagay sa lahat ng mga kapatiran. Isang biyaya po na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ang panibagong taon na makikibaka at tatayo sa kanyang salita at patuloy na makamit ang lahat ng mga blessings at promises niya sa atin sa taon na ito at patuloy na tumayo sa lahat ng mga pagsubok at mga trials. Can you say amen? So ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi lamang puro good. Kailangan din po nating tanggapin, di ba, ang tinatawag na good and bad. Amen? Trials, lahat ng mga bagay. Sabi sa Bible, all things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng mga bagay ay mabuti sa mga nagsisiibig sa ating Panginoon. Yan ay matutunan nating tanggapin. Diba? I-reveal ng Diyos sa atin ang mga bagay-bagay. So may mga bagay na minsan mahirap maunawaan at mahirap maintindihan. Pero kung ito ay ating ibigay sa Panginoon, ito ay ating maunawaan. Can you say amen? Ito ay ating maiintindihan. Praise be to God. Nice ko palang i-announce yung aming naging meeting nung saglit doon sa ating Family Day. May project po ang ating church at iyon ay church service. At yan po ay nasa possession na ng church natin. Meron po tayong church service na vehicle, pwede natin magamit.
tayo. In times of problem or anuman, emergency, ay pwede po nating magamit ito. Yung pong FX ni Brother Nonoy ay ito po ay atin ang ibinigay na sa atin. Okay? Lahat po ng gagamit ay magagasolina lang sila at i-coordinate sa ating mga coordinator para magamit. Diba? Kung minsan hindi ka naman makakahiram sa barangay kung wala yung sasakyan, eto na, kung may emergency o anuman, may nanganak o anuman bagay, di ba? Kung may mga arkila, ay yung 50% mapupunta sa church yung fund para sa maintenance. At yung nag-drive ay 50% ang kanyang kapaguran sa pagmamaneho. Okay ba yon? Okay, at yan ay malaking tulong sa mission. Pero ang priority dyan ay mission. Pag nag-contradict, nag-conflict, may mission, hindi muna yung tinatawag na ibang bagay. Ang priority ay mission at gawain sa Panginoon. May youth, yan ang magagamit. May hakot, mga kapatiran, yan magagamit. Okay? So, yun lang. Ingatan at i-respect. Kasi hindi porket po pangit yan ay wag na natin i-respect. I-respect dahil yan ay church property. Every church property po ay dapat po natin nire-respect sa paggamit, sa pagmimintina, at sa lahat. Diba? Kasi yan po ay pag-aari ng Panginoon. Hindi po yan pag-aari natin ng tao. Yan ay sa Panginoon. Kaya yun lang ang aking magiging doon. Tapos by schedule yan. Pag-uusapan natin, diba? Para ma-avoid yung tinatawag na mga selusan. O lagi na lang si ganun. O, diba? Para maintindihan natin mabuti yan. Yan ay church property. Okay? Okay ba yun sa inyo? Yan po ay compulsory po ang contribution dyan. Hindi po yan voluntary. Kasi po, pag nangailangan ka ng mga ganyang gamit, compulsory yan. Gagamitin mo. Kaya yun po ay merong panahon na maghuhulog kayo doon. Diba? May 2 gives or sa hirap na hirap, 4 gives. Diba? Dahil hirap na hirap eh. Kaya yun po mga kapatid, yung 1,000 yan per head family. Head of the family, 1,000. Hanggang ma-reach natin. Okay, yung amount. May mga ilan na nag-volunteer na, nagbigay na ng ilang amount kasi hindi naman yata tayo aabot sa 1,000 eh. Diba? Pag piner family natin, may nagbigay dyan ng mga abroad-abroad na 5,000. Ayan. Diba? Sa ako na announce. Binigay na ba, Brad? O sinabi pa lang? Salamat sa mga kapatiran na mayroong burden. At ito po ay for the work of the ministry and for the glory of God. Amen? Kaya yun po, pinasalamatan ko na yung una nagbigay. Meron na. Si Ezekiel, nagbigay na si Ezekiel ng 5K o ibibigay pa lang. God bless you, Brother Ezekiel, kung nandiyan ka. I believe marami pa diyang hihipuin. Okay, pero tayo rin naman ay meron din pong tungkulin dyan. Okay? So, yun po, ang ating magagawa ay ibigay natin sa Panginoon. So, naiabono ko muna yung 30, Brother Rod, na nasa church fund. Okay? Pero hindi po natin isipin na inabono yun po ay babalik natin kasi yun ay church building. Okay? So, malinaw. God bless you all. At tayo po ay babasa ng ilang talata na kung saan ay I believe ay pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Nais kong buksan itong tumayo po tayo habang binabasa natin ito. Itong Book of Matthew, chapter 11, beginning sa verse 25. Susundan na lang yan ni Brother Ryan hanggang 27. Okay? At ang isa ay sa Timothy or sa Peter 4, verse 7 to 8. But the end of all things is at hand. Be therefore sober, watch unto prayer. Verse 8. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Okay, at isa pa.
dito sa Matthew, yung sinabi ko kanina, Matthew chapter 11. Verse 25. At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Okay, ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito na aming binasa. Gamitin mo ang iyong alipin at ma-expound ito sa pamamagitan ng iyong presensya at pagtuturo. Gamitin mo po siya na maipaliwanag ito para sa iyong mga anak at makasumpong ang bawat isa ng kaunawaan at kalakasan sa bawat mensahe mo. Thank you, Lord Jesus. Ikaw mag-take control ng buong bahagi ng gawain. Hallelujah, for your glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Oh, God bless you all. Tayo po'y makaupo na. Nice kong i-share itong subject na pinamagatan na reading between the lines. Okay? Tagalogin natin. Pagbabasa, diba, sa pagitan ng tinatawag na mga linya or ng tinatawag na pangungusap. Tama po ba yun? Dahil hindi naman po tayo nagbabasa lang kung ano lang ang mapili natin. Diba? Nabasahin o paniwalaan. Hindi po tayo kagaya ng denomination na kung yung supporting verse para sa ating religion, yun lang ang ating bibigyan diin o pansin. Diba? Ito, akin ito, atin ito. Ito, no sir. Diba? Ang Bible, kinakailangan you must read it between the lines. Amen? Hindi lang tinatawag na isang bahagi o isang tinatawag na sitas. Kundi kinakailangan po ay binabasa natin ito between the lines o yung buong konteksto. Mamaya po ay maipapaliwanag ito sa atin. Hallelujah. Dahil marami pong napapahamak, maraming nako-confuse, maraming nalilito sa pamamagitan ng kanilang self-study, diba? Sa kanilang pamamagitan ng kanilang sariling pagtuklas at pananaliksik, sapagkat na-miss nila ang isang bagay, yung sinabi ng prophet, reading between the lines. Especially dito sa message. Amen? Napakahalaga na maintindihan natin yung reading between the lines. Maraming mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan dito sa mensahe kung hindi mo babasahin ito between the lines. Diba? Sa pamamagitan ng guidance ng Holy Spirit. So, hindi po tayo ini-encourage nito na magpakapantas sa pagbabasa o kaya ay magkaroon ng tinatawag na self-interpretation, kundi tinuturuan tayo mga kapatid na maniwala sa tinatawag na gabay ng Espiritu Santo. Tinuturuan tayo na mag-trust, amen, sa mensahero at mensaheng binigay sa ating kapanahunan. Okay, nice kong basahin itong isang book, The Working of the Holy Spirit na book. Dito sa E63, nice ko munang basahin, direkta na. Okay? Now, the Bible, you can just take the Bible just like you was reading a newspaper. The Bible is a love letter. Did you know that? The Bible says that He's hide these things from the eyes of the wise and prudent and reveal them to babes, such as will learn. Is that right? Now here, when I go overseas, my wife will write me a letter, and she'll say, Dear Billy, I'm with here. I'm just put the children to bed. And she'll write me a letter, and now I can read that she says theirs. Yeah. Anybody could read that. But you know, I love her so much, I can read between the lines. I know what she's saying in between the lines. Well, that's the way God does His Bible. Kaya nga, mga kapatid, ang Bible, mga kapatid, ay hindi po pinayagan
na i-interpret ng lahat. Amen? Kaya nga, ang Biblia ay hindi po binigay sa lahat para ang lahat ng babasa ay magkaroon ng sariling interpretation. Hindi po. Pero yan po ay nangyari kaya nagkaroon ng libo-libong interpretation, libo-libong relihiyon, libo-libong sekta at grupo. Sapagkat binasa nila ang Biblia sa pamamagitan ng kanilang self-interpretation. Pero ayon sa Biblia, ang Biblia ay hindi ito sa tinatawag na private interpretation. It is already interpreted, di ba, by the Lord. Kaya makita po natin ang isang halimbawa ng tinatawag na tema na to na ating pinag-uusapan. Sabi niya, I can read between the lines. I know what she's saying in between the lines. Well, that's the way God does His Bible. Malayo ang kanyang asawa, nagkwento ang kanyang asawa, pinatulog ko na ang mga bata, okay, at I put the children to bed and she wrote me a letter. I can read what she says there. Yeah, anybody will read that. But you know, I love her so much. So mga kapatid, hindi siya pwedeng magpaliwanag, mag-interpret ng anumang interpretation, kundi dahil sa pagmahal niya sa kanyang asawa, alam niya ang mga bagay na magaganap sa pagitan ng kanyang mga kwento. Can you say amen? Alam niya ang tinatawag na istorya. Amen? Hindi siya pwedeng mag-insert ng anumang istorya. Diba? Dahil yung tinatawag na pag-ibig na nag-uugnay sa kanila ang magbibigay ng right interpretation between the lines, between the story. That's why sabi ni Peter, ano sinabi ni Peter? Sabi nasa natin kanina sa 2 Peter, 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Can you say amen? Makita natin, yun po ang nagagawa ng tinatawag na pag-ibig. Lahat ng tinatawag na in-between, amen, ay kayang ipaliwanag at sakupin ng pag-ibig. Even the multitudes of sin. Amen? Can you say amen? Kayang i-cover yan ng tinatawag na charity or agape love. At tayo ay nasa age ng tinatawag na capstone love. Diba? Capstone age, pinakatuktok. Amen? Walang kabuluhan ang hope, walang kabuluhan ang faith, walang kabuluhan ang giving without charity. Charity, mga kapatid, ito po yung pinakamataas sa lahat. Kaya sabi, charity shall cover the multitude of sins. Kaya sa Bible, may mga bagay tayong hindi maunawaan, sinakop yon ng pag-ibig ng Diyos. Diba? May mga titik at letra na hindi natin maintindihan. Let's say sa Romans, sabing ganon, blessed is the man, diba, whose sin is not imputed unto him. Blessed is the man that is forgiven, diba, from all his sins. Then sumunod na verse, blessed is the man whose sin is not imputed unto him. Paano naging mapalad yun? Nagkasala na nga eh. Diba? At hindi pa binilang ang pagkakasala. Ano ang pangyayari sa pagitan ng talata? Yung isa, mapalad dahil nagsisi at pinatawad. And you say amen? Pero itong mga taong ito, mga kapatid, na hindi binilang ang kasalanan. Paano nangyari ito? Na hindi binilang ang kasalanan. Pero hindi naman lahat ng tao ay hindi ibibilang ang kasalanan. May mga taong ang kanyang kasalanan ay mariretain. Diba? Until the day of judgment. Pero may mga tao na mga kasalanan ay hindi mananatili. Amen? Kaya dahil sa mensahe, mga kapatid, naintindihan natin ang sinasabi ng mga talata. Reading between the lines. Diba? Ang tinatawag na churches, idinidebate nila, mga kapatid, ang salita.
At hindi nila to binabasa sa pamamagitan ng tinatawag na pagitan ng mga linya. So kagaya ni Barbanam, ano pong nangyari? Malayo ang kanyang asawa, nagsulat ng mga letter sa kanya, binasa niya, di ba? At para sa kanya, naiintindihan niya at nalalaman niya ang mga bagay-bagay kahit hindi doon nakasulat. Di ba? Reading between the lines. So kung papansinin natin, sabi sa Biblia, maraming ginawa ang Panginoon. Diba? At itinuro na kung isusulat mo ay hindi kakasya sa mga kasulatang ito o maging sa mga mundong ito. Amen? So napakaliit ng panahon na kanyang tinigil pero sabi, kung isusulat mo ay hindi kakasya sa mga kasulatan. So naintindihan natin yun. Diba? Yun yung pag-ibig niya sa atin. Na para maunawaan natin kung anong mga bagay-bagay na ginawa niya sa pagitan ng tinatawag na mga linya. Kaya ang mga pantas at mga palalo ay hindi makikita ito. Pero ang mga mabababa at mga babes ay ipinagkalob ito ng ating Ama. Can you say amen? Kaya mapalad ang mga bata, musmos, sapagat ipinagkalob sa kanila ng Ama na makita ang mga bagay na ito. Ang mga pantas ay hindi nila ito makikita. Kaya sabi sa message, God is hiding in simplicity. Amen? Hallelujah. The beauty of the church, sabi doon, is the character of the people. At ang karakter ng kanyang tao, ng kanyang nobya, mga kabatid, ay maamo, meek. At yun ang simplicity sa message. I can read between the lines. I know what she's saying in between the lines. Well, that's the way God does His Bible. Kaya nga, makita po natin, sometimes may mga contradicting words sa ating pag-iisip na mahirap maunawaan ng mga teachings. Tama, mga kapatid, let's say claiming. Diba? Sabi sa Biblia, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. I also believe that. And I also preach that. Can you say amen? Diba? I'm trying to convert people. Diba? To be changed. Diba? To be born again. Paano kung hindi ma-born again? Diba? Anong gagawin mo? It is reading between the lines. Blessed are the meek. Blessed are the pure in heart. Diba? Blessed are the merciful. Ba't nag-preach si Jesus ng mga blessed tungkol sa tinatawag na mga karakteristik? So may papasok sa area ng langit. Even they are not born again. They will receive eternal life. Because they are good to the bride. Diba? Kaya yun yung reading between the lines. Dati po, legalista po ako. Letra. Letra por letra. Mababasa ba? Ganun ang paniniwala ko noon. Ngayon, kung yung mga mababasa nga ay hindi mo pinaniwalaan, paano pa kaya yung hindi mo mababasa? Nababasa na nga eh. You must be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ay, ayoko niyan. Yun ang problema. Reading between the lines. Pag umiibig ka, lahat ng nakasaad sa love letter, paniniwalaan mo. Diba? Itatabi mo pa sa pagtulog yun. Hindi mo pa pagsasawaang basahin yun araw-araw. Nabasa mo na ulitin mo pa yun. Diba? Babasahin mo pa uli yun. Sapagat yun ay bahagi mo. Para sa'yo, yun ay love letter. Yun yung in-between, mga kapatid. Kaya sa message na to, sabi ni Barbanam, hallelujah, ito ay parang tinatawag na Roman candle. Yung tinatawag na parang, ano tawag dito, mga quitis. Diba? Nakakita ba kayo niyan? Isa lang yung lilipad, New Year, inunang, pumutok, dumami, pumutok ulit. Amen? The same din ang revelation ng Panginoon, galing lang siya sa iisa, which is God's love, nang ito ay mag-explode, dumami to.
dumami ang mga attributes niya. Like a Roman candle. Pag sabog ng isa, sabog uli yung isa. Sabog uli yung isa. Diba? No stopping point. Pinapahayag, mga kapatid, na mensaheng ito, out of the 7 church ages came forth the seals. And out of the seals came forth the trumpets. Out of the seals came forth the thunders. Diba? And out of the trumpets came forth the vials. So ito'y tinatawag na parang, anong tawag doon ng prophet? Sabi niya ay parang Roman candle. Pumuputok, mga kapatid, ang mga revelation. New birth. Umuog na yan sa adoption. New birth, umuog na yan sa one coming of the Spirit. Umuog na yan sa changing of the soul. Yun ang ibig sabihin ng revelation. Hindi siya napuputol. Can you say amen? The same din ang pagbabasa ng Scripture, if you read between the lines, ito ang makikita mo. Can you say amen? Ito ang mga bagay na tatambad sa iyo. Tinago sa mata ng mga wise and prudent. Pero ni-revealed sa mata ng mga babes in Christ. Blessed are ye, sabi niya nun, that humble yourselves, sabi niya dito sa message, kayo ay babes in Christ. Blessed are the babes in Christ, for they shall see these things. Makikita nila tong mga bagay-bagay na itinago ng Ama sa kanila. Can you say amen? Ang Diyos ba'y nagtatangi? No. Ang Diyos, mga kapatid, ay may inilaan siyang bagay para sa kanyang mga hinirang. Can you say amen? Hallelujah. Na i-appreciate siya sa kanyang mga ihahayag at ilalantad. Kaya sa experience, dito sa message, there are many scriptures, mga kapatid, na laging naitatanong, paulit-ulit na naririnig ko, tinatanong, di ba, ng iba't ibang mga tao. Di ba, magbibigay ako ng mga example sa inyo, mga kapatid, na kung ang theologians at abogado na nagbabasa ng tinatawag na letra por letra, hindi ito maintindihan. Let's say, kagaya dito sa tinatawag na Isaiah 46 verse 6 and verse 7. Ito example lang para ma-expound natin yung ating tema. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. I form the light, and I create darkness. I make peace, and create evil. I, the Lord, do all these things. Kala ko ba ang Diyos nyo mabait? Bakit nagkikreate ng evil? Di ba? Bakit nagkikreate ng darkness? Brad, you must read between the lines. Can you say amen? He is God. All over the world, all over the universe. Diba? Kaya sabi niya, I form the light. I create darkness. And I make peace. And create evil. I, the Lord, do all these things. Sa pamamagitan ng kanyang righteousness at sovereignty, He can do all things. So, ibig sabihin, ang Diyos din ang nag-create kay Satanas. Yung mga ganyan tanong, di ba? Wala kang mabasa na ang Diyos ang nag-create kay Satanas. Ang kinreate ng Diyos ay si Lucifer. Diba? Nang i-create ito ay isang angel of light, full of beauty. Pero siya ay nagkaroon ng deception. Na-deceive siya. Diba? Sa kanyang heart. Na-deceive siya sa kanyang beauty. Na-deceive siya sa kanyang wisdom. Na-deceive siya sa kanyang form. Diba? Na-deceive siya sa kanyang tinatawag na kagandahan. Nakaka-deceive pala yung mga katangian. So, ang katangian na yon, hiniwalay ng Diyos kay Michael. At yun ay napunta kay Lucifer. Amen? Then si Lucifer, nang ma-deceive, tinawag siyang Satan. Amen? When he say, I create evil, he permit evil. Diba? He let evil comes through the wicked.
through the stubborn. Diba? Through the reprobate. Pinermit niya na ang evil ay dumating. Siya nagpe-permit. At siya rin, mga kapatid, ang pumipigil. Pag sinabi ng Diyos, walang kasamaan na darating sa inyo, walang mangyayari. Diba? Kung ikaw ay bride at hawak ng Diyos, wala ni kalingkingan mo, walang pwedeng gumalaw. Diba? Walang pwedeng sumaling sa iyo, sapagkat ikaw ay bride. Can you say amen? Hallelujah. Kahit napakalapit mo sa tinatawag na aksidente o kapahamakan, kung ikay protected, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pero ang Diyos din na nagpe-permit ng evil. Diba? Kaya I create evil, I make peace, I create evil. Diba? Magaya din ng isang scripture na sabing ganon, evil spirit from the Lord. He sent evil spirit from the Lord. Hindi galing sa Diyos yun. Yung reading between the lines, pinermit ng Diyos. Nagpapaalam ang evil spirit sa Diyos para i-deceive si Saul. Para i-deceive si Ahab. Si Haring, sino to? King Ahab. Diba? Kay Sedekiah. Sabi ni Sedekiah, sino to? Si Mikaaya at si Sedekiah. Kanino nangusap ang Panginoon? May vision ka, may vision din ako. May angel of the Lord ka, may angel of the Lord din ako. Pero yung angel of the Lord na nasa iyo, ano ang dalang mensahe? Ang sabi ng angel of the Lord, wag daw ako makipag-battle. Makipag-battle daw ako at mananalo ako. Okay? Sabi ni Mikaaya, ang angel of the Lord mo ay false. Dalang sinabi ng angel of the Lord ko, ikaw ay matatalo sa pakikipagbaka. Sinampal, mga kapatid. Kinarnal Kinarnal yung propeta na si Mikaaya. Ibig mo sabihin, wala sa akin ang Espiritu ng Diyos kasi meron din po siyang contact Pero sabi ng message, ang evil spirit nagpaalam sa Diyos, Lord, papayagan mo ba ako maging messenger ng mga false group na to? Sige. Sabi nila, sige. Can you say amen? Kaya nakipagbaka si Sedekiah, nangusap ang Diyos sa akin. Thus said the Lord. Sabi din naman ni Mikaaya, thus said the Lord. Diba? O ano po ang nangyari, mga kapatid? Napahamak si Ahab, natalo sila sa digmaan. Na kanino ang thus said the Lord? Sa true prophet. Can you say amen? So I permit evil. I create evil. I create, diba? Sabi, I make peace and I create evil. I, the Lord, do all these things. Ang Diyos lahat ang gumagawa at nagpe-permit na mga bagay-bagay sa ating buhay. Diba? Pine-permit niya ang mga bagay-bagay, ang war, ang hatred, ang malice, diba? Ang lahat ng mga bagay sa ating buhay, pine-permit niya hanggang makita mo ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Can you say amen? So, hallelujah. So, maraming mga na sa tingin natin ay mga conflicting scriptures. Pero sabi ng Biblia, ang salita niya ay hindi nagko-conflict. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kaya ang characteristic na ibinigay ng Diyos sa bride is to believe. Hindi sinabi sa Biblia na pag-aralan nyo ang mensahe. Diba? Study the message carefully. Word by word. Hindi sinabing ganon. Just believe. Amen? Kaya nga sabi ng awit natin, only believe. Pastor, anong ibig sabihin nito? Only believe. Hindi ko maintindihan, Pastor. All things are, di mo ako sinasagot, Pastor. Possible. Only believe. Yun ang characteristic, mga kapatid, ng message. Sometimes hindi natin maintindihan yan. Dahil in the first place, hindi tayo naniniwala. Can you say amen? Meron ng doubt sa kanyang isip para i-contest ang message. Diba? Hindi mo mako-convert ang reprobate. Hindi mo mako-convert si Judas. Hindi mo mako-convert ang wicked.
Diba? Yun ay another covenant. Pero sa bride, mga kapatid, ang dealing ng Diyos, binigyan sila ng pagkaunawa na mabasa ang mga mensahe between the lines. Can you say amen? Binigyan tayo ng Diyos ng revelation, ng understanding, na mabasa ang message between the lines. Sabi nga ni Barbanam sa Church Ages Dispensation, para kang kumakain ng cherry pie, ang message. Pag kumain ka ng cherry pie, hindi pati buto ngunguyain mo at lulunukin mo. Alisin mo ang buto. Ang kainin mo ay yung pie. Amen? Yan ang kabuuan ng mensahe. Pero pag sa ating dispensation, mga kapatid, dispensation ng bride, we believe na wala ng buto ang mensahe, 1963. Diba? Wala nang pinaalis na buto. Before 63, throw the bones away and eat the pie. Sapagat ang message at that time ay hindi pa po nare-reveal ang tinatawag na 7 seals. Hindi pa nabubuksan ang tinatawag na complete revelation ng 7 seals. Kaya throw the bone away and eat the pies. But in this dispensation, you are feeding, sabi, on the unfailing body word of the Son of Man. Lahat na mapipick up mo dyan ay pagkain. Walang lason sa pulpito. Can you say amen? Kaya nga, merong pag-progress ang mga panahon. Before, kahit sino-sino, pwede natin patayuin. Now, hindi pwede. Hindi pwedeng may buto. Hindi pwedeng may lason sa pulpito. Lahat ng lalabas, kinakailangan puro. Diba? You are feeding on the unfailing body word of the Son of Man. Iyon ang tinatawag na food for the bride. Diba? Merong food for the aged. Merong food for the youth. Diba? Food for the youth. Kayang-kaya pa ng sikmura nila yan, mga steak, talagang matitindi, matitinding mga hamon, talagang mga gumagalaw-galaw pang mga taba, kayang-kaya yan ng mga youth. Food for the youth. Pero food for the aged. Gusto ko pangat. Gusto ko mga, ayoko na yan. Wala. Yan ay kamatayan para sa akin. Iba na, mga kapatid. Pero kung ikay nagkakainit na, sige pa rin. Diba? Ina-anoint mo yung tinatawag na karamdaman sa iyong katawan. Diba? Kaya sabing ganon, iba-iba yan, mga kapatid. Kaya ni-reveal ng Diyos sa atin ang tinatawag na mensahe. In between the lines, mga kapatid, ang bride, may nakikita siya. Nagkakaroon siya ng kaunawaan at kaliwanagan sa pagbasa dito. Dahil hindi naman po dinitali ang lahat na letra por letra. The same din sa opening ng seals. Diba sabing ganon? Na mabuksan ang 7 seal. I heard it. And it is in unknown tongue. Diba? Yung revelation daw ng 7 seal, it is written in unknown tongue. May grupong dumating. Puerto Rican yan. Yang unknown tongue na yan. Can you say amen? Wala namang mabasa sa mensahe na ganun. Dahil pagdating ng tinatawag na opening ng 7 seal, nang ma-preach yung Christ, the mystery of God revealed, hindi na siya unknown tongue. Ito ay revealed sa bride. Diba? Sabi niya, ang mga iwaga na tinago niya sa loob ng 2,000 taon na kanyang ipininid at nang ito'y kanyang inihayagay nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Minagaling niya na sana na wag na itong ihayag. Pero hindi. Ito ay kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng mga simbolo at pagpapaliwanag. Can you say amen? So, yung bride, nakita niya yun. Kung ano yung mga simbolo, yung mga tipo at paglalarawan, kung ano ang 7 seal para sa kanyang kapanahunan. Pero yung rest of the world, wala kami maintindihan sa 7 seal, pastor. Sabing ganun, walang nakaalam. Concerning the coming of the Lord, no man knoweth the hour, the day, and the time, and the season.
Wala talaga, pastor, na sinabi. 7 seal, close pa. Pero sa bride, mga kapatid, amen, who are reading between the lines, ay rebuild na. Pati 7 thunders, rebuild na. Dahil paano ka mara-rapture kung wala kang rapturing faith? Ang 7 thunders gives rapturing faith. Every bride of Christ, mga kapatid, ay binigyan ng Diyos ng faith na makasama sa rapture. Kahit nga mga anak natin, tanungin nyo, kahit windang-windang ang buhay. Boy, makakama ka ba sa rapture? Sa ginagawa mo? Oo Nakita mo mga kapatid? Oo daw. Oo makakasama ako by faith. May faith. Diba? Kahit yung buhay, titignan mo, pag ganun-ganon, tanungin mo, sasabihin, may faith ako, makakasama ako. Amen? So, sila'y na-applyan. Nakukuha nyo? Na-applyan sila ng pananampalatayang ito na ating pinipreach. Anak, ano yung mga buhay ganyan? Ano yan? Okay ba yan kay Lord? Oo nga po, hindi nga okay. Pero, makakasama ka ba yan sa rapture sa tingin mo? By faith po, makakasama po. Anong tawag doon mga kapatid? Yung faith na nasa atin, nag-overflow sa kanila, di ba? Nag-overflow sa kanila, pero sa mundo, sasabihin na, huwag kayo mag-imbento, Walang claiming dito. Di ba? Walang tinatawag na carried away dito sa message. Kinakailan, you must be born again. Yun din ang ating pinipreach, kung maaari. Di ba? Kung yun ang kanyang tinatawag na pagtatalaga. Pero kung may mga labuan sa hindi aabot, di ba? Hindi maging perfect, nakagaya nyo. Di ba? Iniiyakan natin ang ating mga anak naman. Perfect na kami, ready na kami sa rapture, ikaw na lang. Di ba? So binigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan. They will be there. Can you say amen? Hallelujah. Na pinagtaka mo pa. Di ba? Nang mabasa mo ang mensahe. Sabi, in-unraveled ang lahat ng mga knots, ang mga buhol na ito sa ating pag-iisip. Paano mapupunta yan? Di ba? Paano mangyayari yan? Hindi naman believers. Magtataka ka sa araw na yon, nandun sila. Can you say amen? Yun ang hiwaga ng Diyos. Yun yung mensaheng pinipreach ko sa inyo, mga kapatid. Kaya si Ruth, may revelation ng kanyang loved ones. No, not Ruth. Si Rahab, ang tinutukoy ko, kasama niya. Can you say amen? Dahil sa tinatawag na faith ni Rahab. Ikaw at ang iyong buong sambahayan carried sa mensaheng ito. Can you say amen? Oh, glory to God. Hallelujah. Now, another mystery, mga example lang to na sineshare ko sa inyo sa book of Exodus or Genesis. Genesis 18, alam naman natin ang istorya. Ito lang ang babasahin ko, yung bandang itaas. 18 verse 9, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and were stricken in age. Pag sinabing old, 70 up. Pag 65, 68, hindi ka pa old. Diba? Sabi nga ni Sister Ruby, si Brother Restico, batang-bata pa. Bata pa yun. Pero pag 70 up, old man. Old woman. Now, Abraham and Sarah were old and were stricken in age. Ayun pong matindi. Stricken in age. Matindi na ang pagkatanda. Diba? Hindi lang matanda. Matindi na ang pagkatanda. And it ceased to be with Sarah after the manner of women. Read between the line. Wala na siyang kaluguran. Diba? Sa pakikisama sa kanyang asawa. Siyempre, old na eh. Sarah, ilutin mo ka aking arthritis. Diba? Oo, Abraham. Ganun na po ang conversation. Diba? Kanya say,
Sarah, pakisuot mo nga itong aking... Binibigyan ko lang ng tinatawag na panggising. Diba? So, in short, matanda na. Bakit sinabi ng Biblia, magkakaanak? And Sarah laughed within herself. Naku naman, my goodness. I'm old and stricken in age. Tumanda na akong tinatawag na barren. Sana nung pagkabata ko, doon ako nagkaanak. Hindi appointed ng Panginoon. Ang appointed time sa kanya ay 65. Diba? Or, right, up. Kaya tumawa si Sarah, and after, I am vexed and old, shall I have pleasure in my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall of surety bear a child, which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Ang siyensya rito, mapapahiya. Can you say amen? Dahil ito ay super sign. Isa sa mga super sign ng Old Testament. Ang matanda, bumata. Hindi ginamitan ng glutathione or anuman, o yung, anong tinatawag nila, yung mga injectable na mga stem cell. No, walang ginanon. By supernatural, bumata si Sarah, bumata si Abraham para mag-anak. Alam mo, maraming theologians na kausap ko rito. Hindi sila naniniwala dito. Hindi sila naniniwala na bumata si Sarah, si Abraham. Maraming intelektual na umahawak ng Biblia, hindi sila naniniwala. Nakuha nyo, mga kapatid? Ay, ang bride, binigyan ng Diyos ng faith na maniwala sa bawat salita. Reading between the lines. Bakit? May mababasa ba dyan? Yan ang hinahanap nila. Na sila ay literally naging teenager. Hindi sa kanila binigay ang mga mensaheng ito. Ito'y binigay sa bride. Kaya ang bride ay nananampalataya. Ang bride ay nananalig. Kaya sabi nga, is anything too hard to the Lord? May mahirap bang bagay sa Panginoon? Mapalad kayo, sabi ng Bible, because thou hast hide these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto the babes. Dahil ang babes, he can read between the lines. Ang babes, malinaw pa mata. Ang babes, merong matibay na paniniwala. Diba? Ang bata po, madaling maniwala. Pansinin mo po, kaya huwag kayo magsisinungaling sa mga bata. Pag sinabi mo, naniniwala sila dyan, nagagawin mo. Diba? The same din ang nature ng bride. Tayo'y believer. Kaya sa bawat salita, pinaniniwalaan po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Oh, glory to God. Kaya sabi ng quotes, hindi pa nga tayo bumabasa ng quotes. I can read between the lines. I know what she's saying in between the lines. Well, that's the way God does His Bible. Now, the student can argue the Greek words. But the believer reads between the lines. Amen. It's revealed by the Holy Spirit. Ang mga theologian, ang mga scholar, nagdedebate sa Greek words. O ito ang Greek translation ko, o ito ang Greek translation ko. Magkaiba tayo. Nagde-debate sila sa tinatawag na different translation. But the believer reads between the lines. Amen. It's revealed by the Holy Spirit. Hallelujah. God writing His letter to His children, reading between the lines. Kaya delikado nga ang text eh. Diba? Minsan sa text, nag-aaway ang mag-asawa. Dahil hindi niya mabasa between the lines. Diba? Oh, sabi mo, umalis ka ng 9. 12 na ngayon. Hindi, basahin mo pa. Diba? Baka ako'y may daanan pa na trabaho o kaya meron pa akong matraffic o ano. Read between the lines. Inaway na agad. Ninag na, binakbaka na. Read between the lines. Kahit pa walang paliwanag. If you love Him with all your heart, hindi ka magdududa kahit gabihin yun. Hindi ka magseselos kahit gabihin yun. If you love Him with all your heart. And if He loves you
with all his heart, hindi rin siya magdududa sa iyo. At hindi siya makakadinig ng anumang kaguluhan. Can you say amen? Sometimes nag-aaway sa text-text. Nag-aaway sa tinatawag na Facebook. Because they can't read between the lines. Yun ang mahirap, mga kapatid. Napakahalaga na ikay payapa lang. Nagbabasa between the lines. Amen? The same din sa mensahe. But the believer reads between the lines. Amen. It's revealed by the Holy Spirit. Kaya pala, between the lines, trabaho na ng Holy Spirit yun, na ipaunawa sa atin ang nasa pagitan ng mga titik. Amen. Dahil kung lahat yan, i-detalye niya, baka pati hypocrite makonvert. Diba? Baka pati wicked magpalalo at sabihin, alam ko na yan. Yan pinipresyo, alam ko na yan. Diba? Ay, ang Diyos may tinago din. May nilihim din siya sa mga wicked. Pero ni-reveal sa mga bright. Tinanong ang Panginoon, Lord, ba't pag kami ang kausap mo, literal? Dinidirekta mo kami. Pag sila ang kausap mo, nilalagay mo sa symbols. Diba? Sapagkat sa inyo, ipinagkaloob ang mga hiwagang ito at hindi sa kanila. Kaya ang pangangaral po ng propeta, pansinin ninyo, triple mystery. In between the sixth seal and the seventh seal, in between the sixth trumpet and the seventh trumpet, there are three prophets appear on the scene. Ano yan? In between? Wala naman between dyan na sinasabi sa Bible. Ano yan between nyo? Hindi para sa inyo yan. Yan ay para sa bride. Can you say amen? Reading between the lines. In between the fifth and the sixth trumpet. Anong sabing ganon? Nagkaroon ng second war. Pangalawang pagkaaba. Yun ang Second World War. Nagkaroon ng tinatawag na opening ng gospel sa mga tao. Diba? So, yung mga in-between na yan, mga kapatid, ay para sa bride. Diba? Yung hindi bride, hindi po makikita ang in-between. Dahil wala silang faith to believe na sampalatayahan ang mga bagay sa pagitan ng mga linya. Amen. Naunawaan nyo, mga kapatid? Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Hindi po tayo sa message bumabasa na 8 diretso na parang newspaper. Pagbasa mo parang newspaper na hindi po ganoon ang message. Diba? Meron yan tinatawag na mga riddle. Tingnan mo si Samson, mahilig sa riddle. Diba? Dahil kung hindi niya itatago ang mensahe, makokopya ng mga impersonator. Diba? Sabi ni Samson, sige, meron akong riddle. Mula sa malakas, lumabas ang matamis. Lahat naguluhan. Ano yung pinagsasabi mo na yan? Na mula sa malakas, lumabas ang matamis. So, sino po ang kumuha ng kanyang riddle? Babae, dinaya siya. Type ng charts. Na-impersonate. Sabi ng charts, alam ko na ang mystery ni Samson. Sige, preach nyo na sa lahat. Alam na natin ang pinipreach nilang hiwaga. Hindi lang silang nakakaalam. Kawawa si Samson. Diba? Na-compromise si Samson. Natalo sa pustahan. Yan yung say amen. Kailangan pumatay ng 30 persons. 30 ba yun? Para maibigay lang yung mga damit na pamusta. Kamot ulo siya, pambira. Naging murderer pa ako nitong lagay na to. Diba? Bakit, mga kapatid? Dahil sa woman. Nakuha sa kanya ang riddle. Kaya ang mensahe, hindi dapat makuha ito ng mga wicked. I-impersonate nila. Kaya sabi ni Barbanam, this is the third pull. Diba? Don't interpret it. Can you say amen? This is the third pull. Don't interpret it. Kaya mga wicked, mga kapatid dito sa church, pinapaalis na. Baka maintindihan pa nila kung ano ang mensahe ng hidden things. Pansinin nyo yung mga mensaheng binigay ng Diyos dito sa atin sa iglesia. Hindi ito para sa kanila. Kaya kinakailangan mawala sila dahil oras na ito ilabas. Sasabihin nila, alam ko na yan. Lahat ng pinipreach ng pastor nyo. Alam ko na yan. Kaya mapalad ang mga nobya
na nakababasa, reading between the lines. Hallelujah. The Holy Spirit. It's revealed by the Holy Spirit. Hallelujah. God writing His letter to His children. Reading between the lines. Now, another quote. Dito sa Jehovah Jireh. Now, Sarah, sabi rito, now, sa E23, now, as I expressed a few moments ago about reading between the lines, but if you're reading between the lines and try to make it say something that in between the lines say something different than what the line says, then it's wrong. Pag sinabing reading between the lines, yung buong context, kunin mo. At hindi bumunggo yung tinatawag na nasa gitna. You're reading between the lines. Lalagay ka naman ng thought. Nag-i-inject ka ng mga thought. Sabi ni Verba, yung kabuuan ng linya, hindi bumunggo yung binabasa mo sa gitna. That in between the lines says something different than what the line says, then it's wrong. But it's got to agree. All the way through it. May isang ministro, nagbasa. Sabi niya, Tagalogin ko na lang, sa aking pag-alis, merong susunod. Nakukunin itong aking ministry. At ipagpapatuloy nila to. Then nilagay niya, kinat niya, na siya yun. Siya yung 8th messenger. Sabi ng mga ministro, basahin mo ng buo. Binasa ng buo. Yung Holy Spirit pala. Mga kapatid, na nasa bride, ang magpapatuloy ng ministry ng Son of Man. Si reading between the lines. Read all the context. Diba? Napahiya yung ministrong yun, hindi na bumalik. Dahil maraming grupo, nag-i-insert ng mga thoughts. Diba? Sa mga tinatawag na komplikado, na tinatawag na mga mensahe. Kaya I believe ang bride hindi madadaya. Dahil hindi po tayo basta-basta naniniwala kaagad. Diba? Kinakailangan ito'y between the lines. Binabasa natin ito between the lines. The Bible, it's just like a great jigsaw puzzle. If you'll excuse the expression, and if you just try to put it together, just the way you look at it, you've got to have something over here to look at. If you don't, you'll ruin your sin. You'll have a cow picking grass on top of a tree. So it won't be right. Maaring ang mangyaring senaryo sa iyong pagbubuo at pag-i-interpret. Yung baka kumakain ng damo sa ibabaw ng puno. Di ba? Kaya hindi po porket sinasabi natin, back to the Bible. Can you say amen? Back to the Scripture. Hindi po ibig sabihin nun, magsasarili ka ng interpretasyon. Di ba? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, bumalik ka sa salita ng Diyos kung paano ito pinahayag sa iyong kapanahunan. Naunawaan nyo, mga kapatid? Kaya marami pong napahamak. Akala nila, save sila, may hawak sila na Bible. Kung wala kang messenger, jigsaw puzzle yan. Pwede kang madaya, pwede kang makonfuse. Diba? Find ye a man who can interpret, diba? The right interpretation of the Bible. Anong ginawa, mga kapatid, ng eunuch? Maintindihan ko ba to kung wala magpapaliwanag? Malibang may magpaliwanag, hindi ko maunawaan ang mga kasulatang ito. Dinala siya sa katayan. Pinas lang siya para sa ating mga sala. Ano to? Sino to? Pinaliwanag ni Philip. Yan ay ang Mesaya, ang Kristo, na nabayubay sa krus para sa ating mga sala. Salamat, Brad, sa iyong interpretation. Bautismuhan mo na ako ngayon din. Diba? May right man sa bawat tinatawag na kasulatan. Amen. Kung hindi nyo pa nasumpungan yung right man nyo, ipag-pray nyo, mga kapatid. Baka kayo yung right man. Ganun lang yun, mga kapatid. Di ba? Sabi ng isang umalis, hanggat nandyan si pastor, hindi ako dadalo dyan. Pwede kung ako ang magpapastor. Iyon.
Diba? Hindi na, Brad, kung ikaw, sabi nung kausap. Diba? Hindi na bali kung ikaw. So mga kapatid, saan nalaglag, mga kapatid? Doon sa tinatawag na right man. Maraming nalaglag sa tinatawag na right man. Kasi pag hindi mo na-recognize ang iyong right man, mag-i-interpret ka eh. Maggagaling-galingan ka at magpapaliwanag ka sa sarili mo. Yun po ang nakakatakot na sin. Diba? Pwede kang maligaw doon, pwede kang mahulog. You'll have a cow picking a grass on top of a tree. So it won't be right. So that's the way it is with when you try to put the Bible together with an intellectual understanding of it. You can't do it. It's a spirit-written word and takes the Holy Spirit to place it together. Then you get the whole great picture from Eden out into chaos. And the way of the cross back home. That's the entire picture. And God's redemption story of sending His own Son to redeem a lost and polluted people. Kaya yung mga teaching, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi ng isang kausap ko, kaibigan ko, yan naman teaching yung two conditions, sa inyo lang galing yan, wala naman sa abroad eh. So what? Kung yan naman ay nasa message, kung yan naman ay sinabi ng propeta sa message ng the bridge, yan ang tatayuan ko kahit hindi sinabi sa abroad. You know why, mga kapatid? Hindi po tayo tumitingin sa tao. Hindi tayo tumitingin sa abroad. Tumitingin tayo kung ano yung revelation between the lines. Amen. By one man sin came, and sin came unto the whole world. O di may nagkasalang isang tao. Ba't sasabihin mo, hindi nagkasala si Adam? Diba? Very simple lang yun. Diba? Sa pamamagitan ng isang taong nagkasala, ang kasalanan dumating sa buong mundo, sabi ng Biblia. At sabi ng quote ng prophet, He sinned upon his soul. O, sa soul pala nagkasala, hindi sa flesh eh. May nalaglag kay Adam. Kaya may two conditions. Yung abstract title dito, eternal life, bumalik sa Diyos. So, mga kapatid, in-example ko lang, di ba, ang tinatawag na mga komplikadong mga katuruan sa huling kapanahunan. Kaya, stay where you are. Yun yung tinatawag na middle ng interpretation. Yun ang between the lines. Can you say amen? Hallelujah. So, that's the way it is. When you try to put the Bible together with a intellectual understanding of it, you can't do it. It's a spirit-written word. And it takes the Holy Spirit to place it together. Then you get the whole great picture from Eden out into chaos. Kaya naipaliwanag ng bride. Now, Sarah was 90 years old. And Abraham was 100 years old. Paliwanag nga ng siyensya to, papaano ang 90 years old nagkaanak. At ang 100 years old nakapagbigay ng tinatawag na supling sa 90 years old. Bible said they were both well stricken in age. At 90 years old, that will make her about 45 years past menopause. But this angel that spoke to Sarah or spoke to Abraham gave Abraham his promise that according to the time of life, otherwise, next month, according to the time of life, which will be with Sarah, and I'm going to visit you, that was His promise. God keeps His promise. So according to the time of life, sabi sa atin ang message, God will visit us. I-change niya ang ating katawan into a glorified stage. Before we meet, di ba, the Son, kinakailangan tayo i-change. God said, according to the time of life, He will change us, this mortal, into immortality. Can you say amen? Kailan ang time of life? Ito na ay season ng time of life. Can you say amen? We are in the season ng tinatawag na time of life. Tayo ay nasa baitang na ng body change. Can you say amen? Tayo ay potentially, di ba sabi ng message ng camp meeting, nandoon na tayo sa proseso. We are moving into that cycle. Can you say amen? When he said we are moving into that cycle, mga kapatid, wala na tayong iniintay. Di ba? Tayo ay nandoon na sa tinatawag na path.
tayo ay nandoon na sa cycle ng tinatawag na pagbabagong katawan. Can you say amen? Oh, glory to God. Hallelujah. Yun po ang promise ng Diyos para sa atin. If you have faith, hindi ka tatawa. Si Sarah, type ng church, tumawa. Hehehe, dami ko pang pabigat sa katawan ko. Baka hindi mangyari yan. Kung bride ka at may faith ka, all things are possible if you only believe. Sabi ng preaching, according to the time of life, mache-change ako. Hindi ko na problema yon. Sinabi na message yon. Your body will materialize around this world. Kaya maniwala kayo sa bawat mensahe. Kahit mahina ang inyong buhay, maniwala kayo sa bawat mensahe na to sa huling kapanahunan. Ito'y trumpet message para sa atin, bride. In the twinkling of an eye, we shall all be changed in a moment. Ang isa nagtatrabaho, isa kukunin, isa maiiwan. Ang isa natutulog, isa kukunin, isa maiiwan. Ibig sabihin sa ating tinatawag na daily life, di ba? Unaware ka sa mga pangyayari, biglang darating ang pag-agaw, ang body change. Bigla kanyang kukunin. Hindi mawamalaya ng isa. Ikaw ay kukunin. Can you say amen? Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nagluwal si Sarah sa pamamagitan ng tinatawag na promise. Nagluwal si Sarah sa pamamagitan ng faith sa pangakong salita. Magbabody change tayo sa pamamagitan ng pangakong salita. Can you say amen? Although ang sinasabi ng mga siyensya contradict. Diba? Ang dinidikta ng mga BP, BP mo 170 over 90. Grabing BP. Diba? O ang record ng blood mo ay grabe ang blood chemistry mo. Mukhang hindi ka natatagal dito. Papunta ka na sa diabetic. O grabe na ang mga, ano man sabihin ng siyensya, sa iyong katawan, believe the message. Can you say amen? Ano man ang sabihin ng mundo na contradict kay Sarah, kay Abraham, di niya pinaniwala. Ano ba naman pinaniniwalaan yung mensahe? 90 years old na kayo? 100 years old na kayo? Magkakaanak pa ba kayo niyan? Diba? Grabing paninira ng sanlibutan. Ano ba naman, Noah? Yan, nasa tuktok ka ng bundok. Sasabihin mo, babaha at uulan ng 40 days and 40 nights. Mag-iisa ka niyan. Pag yan ang pinrich mo. Sabi sa akin ng isang tinatawag na elder, pag yan ang pinrich mo, Brad, mag-iisa ka. Lalayuan ka ng marami. So what? Kung ito ang truth, ipipreach ko to. Sinabihan talaga ako yan, sa changing of the soul. Brad, pag yan ang tatayuan mo, at yan ang paniniwalaan mo, iiwan ka ng marami. At mag-iisa ka dyan sa paniniwala na yan. Wala akong magagawa. I preach what the prophet already preached. Diba? Preach what the tape says. Kaya purihin ang ating Panginoon na body change si Sarah. Diba? Dahil sa kanyang paniniwala. At ang higit sa lahat, now notice in reading, let the Bible, it's a love letter to the church. When I get overseas, sabi nga niya, I'm sitting here tonight, just got the baby to sleep, and so forth. She's saying something here, but you see, I can tell what she's talking about because I love her so much. I know all about her, and I can read between the lines. I know what she's saying. I miss you, sweetheart. I'm alone. Sabi niya, I miss your hug. I miss your caring. Yun yung between the lines doon. Nakasulat ba dyan, Brother Ryan? Wala eh. Wala. Pero yun yung ibig sabihin ni Brother Branham. Napatulog ko na ang mga bata. Tapos lang lahat ng aking trabaho. Pero alam ko, sabi ni Brother Branham, sa loob-loob niya yung between the lines, nami-miss mo ako. Ang presensya ko, ang pag-ibig ko sa iyo, yun yung between the lines. Can you say amen? Although hindi siya nakasulat, paniniwalaan mo yun dahil sinasabi yun ng iniibig mo. Kung sinasabi ni Kristo sa atin ay para sa atin sa huling kapanahunan, paniniwalaan mo yun kahit hindi mo makita yun letra por letra. Oh, glory to God. Reading between the lines. God wrote the Bible, a love letter to His church. Until you read with love, you'll never be able
through a called educational program ever find God. We've got to have the love of God in your heart. Then you'll read between the lines. That's where the real thing lays. Love covers the multitudes of sins. Sins nga eh. Diba? Kaya pang takpan ng tinatawag na pag-ibig. Can you say amen? Nakita niyo yung tinatawag na unconditional covenant ng pag-ibig ng Diyos sa bride? Kaya marami po sa atin, pag may mga bisita tayo nung last January 1, pag may mga ibang mga grupo na, ano yan? Pinagbabasbasan? Nagli-live-in ang mga member, pinagbabasbasan? Ano yan? Ano yan? Pinayagan? Bakit ganyan? Hindi nila maintindihan yun. Yun yung between the lines. Love covers the multitudes of sin. Diba? If God extend grace sa mga taong hinirang niya, tinalaga niyang binhi, sino ka para pigilin yun? Ang Diyos nga nagbigay ng habag. Eh. Can you say amen? Ang Diyos nga, sinabi niya sa scripture, Moses permit the writing of divorcement because the hardness of their heart. And Paul preached. He said unto the married, if the wife want to stay with his husband, with his husband, sabi nga, he can be sanctified by the faith, di ba, of the wife. Paano yun? Sinabi, and their children are no longer unclean because of the holy union ng Word of God. Ang magiging anak nila ay hindi natatawaging bastardo. Kung nasa mensahe sila'y legal sons and daughters. Pero sa mundo, sasabi, wala. Kakaiba na. So what? Hindi ko kailangan, mga kapatid, ang hatol ng mundo. Ang kailangan ko, kung anong sinabi ng mensahe. Can you say amen? Dati po, legalista ako. Hindi kayo uubra noon sa panahon noon. Baka matisod kayo at sabihin nyo, ang higpit ni Pastor, sobra, wala na pala kaming pag-asa. Dahil ang dating sa akin na mensahe sa time na yun ay law. I don't know how to read between the lines. Nang bumukas sa akin na mensahe, yung kabuuan nito, sabi ng mga ibang tao, nagbago na si Pastor. Lumuwagan niya. Yun na hindi nila maintindihan. Can you say amen? Maluwag ba ako? Binabakbakan natin sa pulpito ang lahat ng sin. Pero kapag may bride na kinakailangang mapaloob sa unconditional covenant, aabutin mo yun. Hindi ka magsasara doon ng biyaya. Because we read between the lines. At naunawaan natin kung ano mensahe sa huling kapanahunan. At hindi po natin to sinasamantala. Ito'y para sa mga taong nahulog. Because the hardness of their heart, old soul na kalagayan. Kahinaan ng kanilang laman. Ang Diyos nag-provide ng place of restitution para sa bride. Meron bang ganyan sa Bible? Sasabihin sa'yo ng mga denomination. So what? Yan ang tinatawag na hiwaga ng 7 selyo. Isa sa mga hiwaga ng 7 selyong nabuksan ay ang mensahe ng marriage and divorce. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya sabi ng mga tao sa baba, ano yun? Ba't may lightnings and thunderings doon sa bundok? Sabi nung asawa ni Brother Branham, nandun si Brother Branham, kinakausap ng Diyos. Inire-reveal ang marriage and divorce. Nang i-reveal ang message ng marriage and divorce, siya'y nasa bundok. Kinakausap niya ang Diyos. Dahil marami sa mga membro niya, married twice and thrice na. At dinatnan sila ng mensahe na nagsasama. God allowed him to preach what Paul preached and what Moses preached. Nakuha niyo ang hiwaga? Sa bride, mga kapatid, ang Diyos naglaan ng restitution, ng tinatawag na way para makabalik sila sa perfect will ng Diyos. Sa lupa lang yan, yung pag-aasawa. Kung naruwi ng first marriage mo rito, sa lupa lang yan. Pero sa langit, walang kaugnayan. Walang pag-aasawa sa langit. Walang 7, 6, 5 asawa sa langit. Doon lahat tayo magkakapatid. Kaya ang Diyos pinabalik niya, pinatawid niya ang bride sa perfect will. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya praise be to God.
Ako'y namamangha sa mensahe. Dati po, ayoko ng marriage and divorce. Ayoko ng mga ganyan. Ako gusto ko lang, yung in the beginning, it wasn't so. Kaya, hindi ako pwedeng magkaroon ng member na may ganyang kaso. Umaalis. Bumukas ang mensahe. Umopen ang revelation na to. Oh, nangyari pa sa anak ko. Hindi ko maipaliwanag, hindi ko maintindihan. Can you say amen? Sa biyaya ng ating Panginoon, sa lahat ng binhi niya, hindi mahadlangan. Dahil lahat ng nangyari sa laman mo, dito lang yan. Hindi yan makakarating sa other side. I-change ng Diyos dito, sa mensaheng ito, ang mga bagay-bagay. Naunawaan nyo, mga kapatid, naintindihan nyo? Hallelujah. Oh, glory to God. Ibabalikan ng Diyos sa tinatawag na sakdal niyang kalooban. Hallelujah. Now, siguro tapos na. May quotes pa pala. Marami pa palang quotes. Okay, last quote siguro. So maybe the devil over there and the idol will say, "Oh, great king, Dr. So-and-so, you're just." See, he could be popular amongst the people and have a great famous name. Oh, how people love the praises of things. And so he thought, if he could get that, why? He'd be stuck up before the people. He'd be polished man before the people. And I hope you're reading between the lines that I'm meaning. Mari, ang tinutukoy niya yung great king, great person. Amen. So then, he thought he'd be a great person, but he would come down to that man and will tell him the truth. And he really thought he was putting something over on him. So he sent the servant. He said, "Go over, inquire of the God of Ekron, Beelzebub, I'm going to get well of this disease or not. The Lord God knows the heart of every man, and He knows the intention." And he said, "You can't hide nothing from God." No, sir. He said, "Go up there in the road and meet him and ask him, why does he do a thing like that?" Okay? It because there is not a God in Israel. Is it because he don't have a prophet? Is it because that these things don't exist? Then why will he go over and do a thing like that? And yet being an Israelite? So ang tinutukoy maaari sa time ni Elisha, yung isang centurion, isang kapitan, nagpapatawag ng tinatawag na propeta na maaring makapagpagaling sa kanyang karamdaman. Diba? At nang sabihin ng propetang yon, "Maligo ka lang, Brad, gagaling ka." Anong sinabi nung kapitan? Hindi naman siya nagreklamo na, "Ano sa tingin nito, hindi ako naliligo?" Hindi siya nagreklamo. Diba? "Maligo ka sa ilog Jordan 7 beses." Nasumagot siya sa kanyang alipin. Mas malinis ang ilog sa Parpar. Ang ilog Jordan marumi. Papaano ako gagaling? Sir, just believe. Just believe between the lines. Don't interpret the message. Just believe. Sir, wala namang mawawala. Lulublob ka lang. Di ba? At ang ketong mo mawawala. Sabi ng kapitan, oo nga, no? Believe between the lines. Lublob siya, sabi ng propeta. Naligo siya ron sa ilog ng Jordan. 1, 2, wala pa rin, meron pa rin. Sabi, 7 times eh. Pag 7, nawala. Totoo nga ang sinabi ng mensahe nyo. Just read between the lines. Nagre-reklamo pa siya nung una. Kita mo, sir? Yung kataasan mo, ibaba mo lang eh. Diba? Gagaling ka. Just believe the word all the way. Read between the lines. Sinabi ng vindicated prophet yun eh. Mangyayari yun. Huwag na natin pagdudahan. Diba? Lahat ba ng sinabi ng propeta, pinaniniwalaan natin? Believe the word all the way. Huwag tayong gumaya doon na nagduda pa eh. Diba? Pero nasabi na siya'y pagagalingin.
Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearer. 2 Timothy 2:14. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Huwag ka nang manalig doon ang sinabi ni Paul sa Scripture. Paul told Timothy, study it, rightly dividing the word of God, which is truth. Them stream us in the Scriptures and using God's word. There is 3 things that you must not do. Let's study those for the next 10 minutes. 3 things. Hallelujah. 3 things that you must not do, and all out of the land, wherever you are across the nation, be sure to put this down in misplace the word. And you must not dislocate the word. And if we will do either of this, it throws the whole Bible in a confusion and in a chaos. Kaya ang bride of Christ, mga kapatid, ay meek. Matatakot siyang i-misplace, i-misinterpret, i-mislocate ang Biblia. Sapagat yun ay total separation from God if you do those things. To misinterpret Jesus in the form of God, in a man, you could make him one God out of 3. To misinterpret Jesus, Christ being the Word, and you will make him one God out of 3, or you will make him the second person in a Godhead, and to do that, you will mess the whole Scripture up. You'll never get nowhere. So it must not be misinterpreted. And if you say that a certain thing, you put an interpretation on it, and you apply it to another time, or it's been applied to another time, you also make an incorrect interpreting. Kaya nilinaw po mga kapatid, maigi sa atin ang mensahe. Can you say amen? Hindi, nabasa ko eh. In the old cold shed, he received the baptism when I was a Baptist preacher. Nung unang panahon yun. Wag mo ibalik doon. Diba? Nang i-correct niya, sabi niya, 40 years ago. Diba? I haven't received the baptism of the Holy Spirit. I have it right now. Ngayon lang, sabi niya, kailan? Nang mabuksan ang selyo. So God bless you all. I hope naintindihan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Read between the lines. Amen. Huwag po basta magpaliwanag. Huwag basta maniwala sa ating interpretation. Kinakailangan, it must be according to God's word. It must be according to God's man. It must be according to God's prophet. It must be according to God's time and season na sinalita niya ang mga bagay-bagay. Sa ganitong paraan, ay mapaglilingkuran natin siya ng kalugod-lugod at karapat-dapat. Tayong lahat ay tumayo at tayo mananalangin. Oh, glory, glory, glory to His name. Hallelujah. Mawit tayo ng ilang papuri na awit. Meron ba kayo special prayer request o mga prayer request na gustong ipasa? I think in these last days, kailangan natin lalo tayong manalig, maglingkod ng buong katapatan para maalis yung mga green things sa atin, worldly things. Pray without ceasing. Before worship, mag-pray tayo 30 minutes before the service. Ma-avoid yung tinatawag na mga bagay na hindi kaya-aya.
magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng devotion, dedication. Dapat po, nagpe-pray po tayo lagi. Before the service, Lord, sana po i-bless mo ang preaching. Sana po i-bless mo ang mensahe habang ako'y nakikinig, pumasok lahat sa akin. Sana, Lord, bigyan mo ako ng inspiration na mapuspos, umawit, maglingkod sa iyo sa panambahang ito. Ako'y maging part ng worship. You can pray, mga kapatid, sa ating Panginoon before the service, every meetings, every gatherings. Hallelujah, upang tayo ay magkaroon ng inspiring heart. Hallelujah, para sa ating panambahan at ma-appreciate natin lagi ang presence ng ating Panginoon. Let's sing this song. Glory to God. You can close your eyes and worship the Lord. You can sing this song with all your heart. You're the only Hallelujah. one. Purihin niyo ang ating Panginoon sa munting papuring ito. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. I receive, you will always be my King. Hallelujah. You are my Lord. Glory to You're the Jesus. shepherd Praise of Him with my all your life. hearts. You are Hallelujah. the With all your lover might of and my strength. soul. Praise Him. Hallelujah. With this You song. are my Glory, God. glory. Hallelujah. Glory to your name. Every moment that I live, your mighty hand is doing wonders for me. Glory. Hallelujah. You are my Lord. You are my God. You're the only one who conquered the grave. Your grace I believe, your love I receive. You will always be my King. Worship Him. Praise Him. Hallelujah. You are my Lord. Thank you, Jesus. You're the shepherd Hallelujah. of my life. Glory. You are the lover of my soul. You are my God. Every moment that I live, your mighty hand is doing wonders for me. Glory. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Kung meron tayong prayer request, pwede po natin ipasa rito habang patuloy na maawit ang mga kapatiran natin. Hallelujah. You can pass your prayer request. Hallelujah. Sa pang-awit. Glory to God. Hallelujah. Tunay na ang Diyos ay pagin sa bawat isa. Kung tayo magtitiwala sa lahat ng sandali, ay makapangyarihan siya na didinggin ang lahat ng ating mga dalangin. Hallelujah. Worship Him. Praise Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's sing this song once again with all our hearts. Hallelujah. Chosen and elected. Thank you, Jesus. I've seen light. The moment of amnesia has flown away. For the Lamb's book of life is open. We have seen our names. We're identified. We were wandering. Glory to Jesus. Uncertain. Amen. Couldn't find a place. Thank you, in this Lord. world until we came into the house Thank you, Lord. of God's friend. Robed in His righteousness, justified by faith, Hallelujah. with Him by Thank you, perfect Jesus. love, and covered by His grace to bring to pass this glorious mystery, the Holy Son of God. Amen.
We build a house of God, chosen and elected. We are. Amen. Thank you, Jesus. Let's pray. Hallelujah. At tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito sa lahat ng mga biyaya, pagpapala mo sa amin, lahat ng kalakasan, katatagan at kaunawaan na magamit para sa aming pakikibaka sa huling kapanahonang ito. Suguin mo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, sa iyong mga dako na kami ay inihanda, Panginoon, at sa iyong mga hinirang. Pagpalain mo po ang lahat ngayong umaga sa aming pag-iwaiwalay. I-bless mo kami, bigyan mo kami ng kagalakan sa panibagong 1 linggo ng pakikibaka. Taglay ang lahat ng kalakasan sa iyo, na kami ay gabayan mo sa lahat ng aming mga gawain. Pagpalain mo po ang lahat ng mga may karamdaman, ibigyan mo ng kompletong kagalingan at pagpapala ang lahat ng nasa kagipitan. Salamat, Lord, purihin ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sing this song again, once again. Amen. Binabalik ko sa ating MC para sa iba pang mga announcement. Yung mga youth, meron po kayong youth na service. Hallelujah.